Sa susunod na panel, masaya na niyang kinukuskos ang ulo ng ating bida habang naghahuming pa sa sarili niya. Tinanong naman siya ng ating bida kung bakit ba talaga sumama ang loob nito sa kanya. Tinanggi iyon ni Sean at sinabing guni-guni lang niya iyon, pero alam ng bida natin na tungkol ito kay Lilia at sa ginawa nito noong paalis na sila sa kuta. Siguradong iyon nga ang dahilan, at sa pagkakataong ito, hindi naman lang sinubukan ng dalaga na itago ang pagseselos niya sa taong iyon. Ang lakas ng loob niyang halikan ang kaniyang amo. Nang makita siyang nagwawala, sinabihan siya ni Violet na kumalma dahil nagkakamali lang siya ng akala. Halik lang daw iyon sa pagpapaalam bilang magkaibigan, pero para kay Sean, parang gumuho ang mundo niya nang makita ang babaeng iyon na hinalikan ang kaniyang mahal na master. Sa mismong harapan ng kaniyang mga mata. Habang inaalala ang eksenang iyon, talagang nagiging emosyonal siya dahil noong oras na iyon, muntik na niyang kalmutin at tanggalin ang mukha ng babae. Pinigilan siya ni Violet. Tungkol naman sa pagpapaalam, sinabi ni Violet kay Lilia na hindi pa naman talaga siya tuluyang aalis sa kaharian ng mga tao. Ibig sabihin, malaki pa ang posibilidad na magkita silang muli. Dahil doon, nagmukhang ewan si Lilia dahil masyado siyang naging emosyonal. Kung makaasta siya, parang iyon na ang huling pagkakataon na magkikita sila, pero swerte niya dahil nagsimula ng lumipad palayo ang bida natin. Bago pa lalong maging kahiyahiya ang sitwasyon para sa kanya, tungkol naman sa maliit na borloloy na ibinigay nito sa kanya, nagpasalamat siya para rito. Nangako siyang gagamitin niya ito ng maayos. Balik sa kasalukuyan, nag-iba ng usapan ang bida natin at tinanong si Sean kung natatandaan pa ba nito ang usapan nila. Tungkol sa matandang pagong na sina Serian. Nang bigla niyang banggitin ang pagkaing pangkagipitan na iyon, nagulat si Sean. Pagdating naman sa tanong niya kung ano ang sinabi nito sa kanila, hindi man lang siya nag-abalang makinig habang nagsasalita ang bagay na iyon, kaya hindi niya alam kung ano ang tinatanong ni Violet. Una sa lahat, nilinaw ng ating bida ang isang bagay, ang nilalang na iyon ay hindi nila pagkaing pangkagipitan. At pangalawa, ipinaalala niya sa kaniya ang buong usapan tungkol sa Demon Lord na si Olivia at ang kanyang Demon Dragon na si Nesara Trait. Nawala ito at hindi na kailanman bumalik. Sa gulat, tinanong ni Sean kung bakit interesado ang bida natin sa dalawang iyon. Wala naman daw kasing kinalaman ang mga ito sa kanila. Sumang-ayon ang ating bida, pero gusto pa rin niyang malaman kung ano ang nangyari kay Olivia. Gusto niyang malaman ang tungkol sa lahat ng mga dragon na tuluyang naglaho matapos mawala si Olivia. Bukod pa roon, ang bahagi ng kaniyang staff na nahanap nila ay gumagambala rin sa kaniya, at ngayon, nakakabahala na rin ang paglitaw nitong Eternal Throne. Dahil tila may alam ang mga taong iyon tungkol sa kaniya, at may kutob siyang magkakaugnay ang lahat ng ito, pero tiniyak ni Sean sa bida natin na wala siyang dapat ikabahala. Dahil silang dalawa ay di hamak na mas malakas kaysa kay Olivia at sa dragon nito. Tutal, napakahina naman ng pagong na iyon, kaya siguradong hindi rin uubra ang tatay nito sa kaniya, higit pa roon, kampante pa siya. Kampante siyang ang mga magiging anak nila ay kayang-kayang talunin ang dambuhalang pagong na iyon at ang tatay nito. Napahawak na lang sa ulo ang bida natin. Anong mga anak ba ang pinagsasabi nito? Totoong wala pa silang anak, pero handang-handa si Sean na baguhin iyon. Kung papayag lang ang ating bida na panagutan siya. Isang matapang na alok na nakakatakot din sa kabilang banda. Nakakalungkot, pero hindi pa handa ang bida natin na maging ina o ama o anuman ang tawag sa magiging papel niya rito. Kaya tinapik niya si Sean sa balikat, huminga ng malalim, at sinabihang itigil na ang pagsasabi ng kung ano-anong kalokohan, habang tahimik na nanghihinayang sa napakatuksong alok na iyon, na tinanggihan lang niya. Mabilis na lumipas ang oras at nakarating sila sa lungsod ng Flame Dragon. Ang tanging lungsod sa kaharian ng mga tao na kilalang may totoong koneksyon sa mga tunay na dragon. At sa isa sa mga tindahan doon, makikita ang dalawang taong nakatalukbong na nagtatanong sa isang matandang babae. Sila ay walang iba kundi sina Violet at Sean. Napumunta rito para maghanap ng anumang pahiwatig na magdadala sa kanila sa mga nabubuhay pang dragon, pero nauwi lang sa pagbili ng isang plushie. Balik sa paksa, tinanong ni Violet ang matanda kung totoo bang may mga dragon na bumibisita rito noon. Ang lumalabas, pati ang matanda, ay hindi sigurado. Dahil ang mga iyon ay mga alamat lang na ipinamana sa kanila ng kanilang mga ninuno. Pagdating naman sa mga taong nabubuhay ngayon, wala pa raw nakakakita ng dragon. Habang ipinapaliwanag ang lahat ng iyon sa bida natin, abala naman siya sa pagpilit na ilayo si Sean sa kaniya dahil dikit ng dikit ang dalaga sa kaniya. Pero hindi pa tapos ang matandang babae. Nang makita kung gaano ka-interesado ang dalaga sa mga dragon, naglabas siya ng isang makintab na kuwintas at sinabihan si Violet. Ayon sa ilang alamat, ang kanilang lokal na produkto na Crimson Copper ay nabuo sa ilalim ng impluensya ng dugo ng dragon. At ang pirasong hawak niya sa kanyang kamay ay gawa sa mismong materyales na iyon. Naniwala naman ang bida natin. At sinabi sa matanda na bigyan siya ng dalawa sa mga bagay na iyon. Samantala, habang sinusubukan niyang makipag-usap ng maayos. Lalo namang nagiging mapangahas si Sean bawat minuto, at gamit ang kaniyang buntot, may ginawa siyang bagay na hinding-hindi niya dapat ginawa. Isang malakas na tunog ng sapok ang umalingaw-ngaw sa buong lugar.
Bago pa nila malayan, paalis na sila habang sinasabihan ni Violet si Sean na huwag gagawa ng mga ganoong bagay. Dahil ayaw niyang bigyan ng maling akala ang mga tao tungkol sa kanila. Pagkaraan ng ilang oras, nakarating sila sa labas ng isang malaking mansyon kung saan pinatigil sila ng isang guwardiya. Dahil ang lugar na pupuntahan nila ay ang mansyon ng Panginoon ng lungsod, kaya hindi pinapayagan sa loob ang sinumang walang pahintulot. Hindi sigurado kung ano ang kanyang plano, pero handa ang bida natin para rito, at nagpakita siya ng isang piraso ng papel sa lalaki. Sinabi niya rito na isa siyang doktor na nagpunta rito para maghanap ng trabaho. Lumalabas na naghahanap nga ang mga taong ito ng mahuhusay na doktor, at nang makita ang degree sa medisina ng ating bida na bigla na lang niyang inilabas. Pumayag siyang papasukin sila. Pagkaraan ng ilang sandali, nasa loob na sila ng mansyon habang hinihiling ng lalaki sa dalawang dalaga na maghintay muna ng sandali. Habang papunta siya para abisuhan ang kanilang city lord sa pagdating nila, bigla siyang huminto sa hindi malamang dahilan at tinanong ang bida natin kung sigurado ba talaga siya sa kanyang kakayahan. Kasi marami ng mga doktor at pari bago siya ang sumubok, pero wala sa kanilang nagtagumpay. Lumalabas na tinamaan ang nayon ng isang uri ng sakit, na halos pumapatay sa lahat ng tao roon. Dahil doon, tiniyak ng ating bida sa lalaki na higit pa siya sa kwalipikado para sa isang bagay na napakasimple lang. At sinabihan siyang dalhin na rito ang City Lord, pero hindi pa rin kampante ang lalaki sa kakayahan niya, at sinabing sasabihin na lang niya sa City Lord na gagawin na lang niya ang kanyang makakaya. Kahit na sigurado siyang hindi ito magtatagumpay, hindi man lang niya natapos ang sasabihin niya nang makakita siya ng isang babaeng may pulang buhok na nakatayo na sa harap niya. Sinabihan siyang maaari na siyang umalis, at natakot ang lalaki roon. Ang babaeng ito ay si Anastasia Seniel, ang City Lord ng Flame Dragon City. At sa totoo lang, hindi ko inaasahan na isang nagagandahang babae pala ang namamahala sa buong lugar. Akala ko kasi ay isang matandang lalaki ang papasok sa eksena. Higit pa riyan, may hawak siyang staff sa kanyang kamay, ibig sabihin ay hindi rin siya ordinaryong tao. Paglapit sa ating bida, binati niya ito ng maayos. At kahit papaano, nalaman agad ng babaeng ito na isang mahusay na healer si Violet, kahit na ipinakilala lang niya ang sarili bilang isang doktor. Hindi naman niya sinabi sa kanila na mayroon siyang kapangyarihan sa pagpapagaling. Sa kuryosidad, tinanong ni Violet kung paano nito nalaman ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Sumagot si Anastasia at sinabi sa ating bida na mayroon siyang espesyal na kakayahan na nakakakita ng invisible aura sa paligid ng ibang tao. At ayon sa kanya, hindi ito ordinaryong abilidad dahil malamang siya lang ang tanging tao sa buong kontinente na nakakagawa niyon. Napaisip tuloy ang ating bida. Dahil may nakatagpo na siyang ibang tao, kamakailan lang nakatulad din nito, dahil may taglay silang abilidad na tanging sila lang ang mayroon. At iyon ay ang lalaking daga na malamang ay hindi na niya binalikan, kahit na nangako siyang gagawin niya iyon. Sa bagay, narinig niya noon, na ang invisibility skill ng lalaking iyon ay kakaiba at para sa kanya lang. Habang nasa gitna siya ng kanyang pag-iisip, biglang lumuhod si Anastasia sa harap niya. Ipinapaliwanag na malalaman niya kung mabuti o masama ang isang tao base sa kulay ng kanilang aura. Na magmumukhang isang nakakatakot na pula, pero sa kaso ng bida natin, ang aura niya ang pinakamalinis na nakita nito sa buong buhay niya. At sigurado siyang marami nang nailigtas na buhay ang ating bida gamit ang kanyang healing abilities. Nagulat ang bida natin sa bahaging yon. Dahil sigurado siyang hindi pa siya nakakapagligtas ng ganoon karaming tao simula nang dumating siya sa mundong ito. Kaya ang tanging lohikal na paliwanag na lang ay ang walang sawang pagpapagaling na ginawa niya sa kanyang mga kasamahan sa loob ng illusory world. At kung totoo yon, malamang ay nasa libu-libo na ang bilang ng mga taong napagaling niya. Pero habang naglalandian at nagpupurihan ang dalawa, nakalimutan nila ang isa pang tao na kasama nila sa silid, at hindi masaya ang taong iyon nang makitang hinalikan ng babaeng iyon ang kamay ni Violet. Kaya agad siyang ipinakilala ng bida natin kay Anastasia bilang kanyang katulong, pero sa mga mata ni Anastasia, mukhang isang dragon ang babaeng iyon. Sorpresa, sorpresa. Totoo nga, at naghihintay lang ang dragong iyon ng pagkakataon na isara ang panga nito sa madaldal at mapanuring bibig ng babaeng ito. Pero dahil ayaw pa ng bida natin na ibunyag sa kahit kanino na isa itong dragon, sinabi niya sa babae na bodyguard din niya ito at sobrang lakas nito. At hindi makatwiran ang bahaging ito. Hindi ba dapat magkaaway ang mga tao at beast folk? Kaya bakit walang sinasabi si Anastasia tungkol sa makapal? At malambot na buntot na kumakaway sa likod ng ating dragon waifu. Balik sa usapan, nakiusap si Violet sa babae na sabihin sa kanya ang lahat ng nangyayari sa nayong ito. Lumalabas na ang buong nayon nila ay dinapuan ng tinatawag na Dragon's Blood Disease. Lipat naman tayo sa ibang bahagi ng lungsod kung saan makikita ang isang lalaking gumagamit ng healing magic sa isang pasyenteng may ganoong sakit. Maya-maya, dalawang babae ang pumasok sa silid at tinawag ang lalaki na isang bishop at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa isa pang pasyente na kararating lang sa gusali. Nang makitang isa itong matandang babae, nagpakita ng pag-aalala ang lalaki, at pinadala silang dalawa para dalhin ang matanda sa loob ng higaan.
Ang dahilan pala kung bakit siya umaarte ng ganito ay dahil nawalan na siya ng pag-asa para sa babaeng ito dahil kapag ang isang matanda ang tinamaan ng sakit na ito, bihira silang tumagal kahit isang araw man lang. Tamang-tama naman, biglang bumukas ang pinto ng lugar at pumasok si Anastasia kasama ang dalawang babae. Inianunsyo niyang nakahanap siya ng healer na makakatulong sa kanila, pero sa hindi malamang dahilan, imbes na matuwa, biglang nag-iba ang timpla ng lalaki. At tinanong niya si Anastasia kung ano ang ginagawa niya at bakit siya nagdadala ng mga taong ito sa lugar na ito. Lumalabas na, matapos ang napakaraming taong nanloko sa kanila at hindi naman nakatulong sa sitwasyon, sawang-sawa na ang lalaki. Kaya ipinaalala niya sa babae na kahit siya, na isang bishop, ay hindi kayang pagalingin ang mga taong ito, at tinanong kung sa tingin ba niya ay magtatagumpay ang kung sino-sinong mga random na healer lang. Dahil doon, nagsimula na siyang magsermon at pinagalitan si Anastasia dahil hindi ito direktang humingi ng tulong sa kapital o sa templo at sa halip ay umaasa sa mga tagalabas. Noong oras na iyon, nakatayo na ang ating bida sa tabi ng matandang babae na dinala lang doon at napansing hindi na maganda ang kondisyon nito. Para naman sa lalaki, pinalalayas niya si Anastasia kasama ang dalawa niyang kaibigan dahil abala siya sa pagsubok na tulungan ang lahat ng taong ito. Iyon ay hanggang sa lumingon siya sa ating bida, na nagsimula na palang gawin ang kanyang mahika sa matandang babae. Nang makita niyang gumagamit ito ng healing magic sa matanda, nagsimulang magpanik ang lalaki at sinabihan ang babae na huminto dahil ang mga matatanda na may ganitong sakit ay hindi kayang tiisin ang mga healing spell. Pero bago pa man niya matapos ang linyang yon, tapos na ang ating bida at bumalik na sa 100% ang lakas ng matanda. Nang wala mang kahit isang bakas ng sakit na natira, bagay na ikinagulat ng lalaki dahil kahit ang holy magic niya ay walang epekto sa sakit na ito. Pero ang mas gulat pa sa lahat ay ang bida natin, dahil alam niyo ba, hindi naman niya ginamitan ng healing magic ang babaeng yon. Ipinatong lang niya ang kamay niya sa katawan nito, at bigla na lang gumaling ang babae ng kusa. Dahil doon, napaisip siya kung ano kaya ang dahilan. Habang malalim ang iniisip niya, bigla na lang may humawak ng mahigpit sa kanyang pulso. Paglingon niya, nakita niyang si Anastasia pala yon, na matapos masaksihan ang kapangyarihan niya, ay pinakiusapan ng dalaga na sumunod sa kanya. Dahil marami pang pasyente ang nangangailangan ng tulong, huminto muna sandali ang bida natin at binigyan ang babae ng isang malamig na tingin. Nagsisimula na siyang magduda na ang sakit na ito ay hindi ordinaryong karamdaman lang, kundi parang may iba pang dahilan sa likod nito. Minabuti muna niyang isantabi ang hinala niya at sumunod kay Anastasia para makapagligtas ng mas maraming tao hanggat maaari. Samantala, ang bishop naman ay hindi na alam kung ano ang dapat niyang isipin. Hindi pa rin siya makapaniwala na ang kanyang holy magic ay mas mahina pa kumpara sa kapangyarihan ng batang babaeng iyon. Napaisip tuloy siya kung dahil ba ito sa hindi sapat ang kanyang pananampalataya, kaya hindi niya nagawang iligtas ang mga tao. Pero agad din niyang inalis ang mga isiping iyon sa kanyang ulo, at kinumbinsi ang sarili na imposibleng iyon ang dahilan. Pagdating ng gabi, nagrereklamo na itong si Xiao dahil pinagod daw sila ng husto ni Anastasia. Pagod na raw siya, pero ang totoo, wala naman siyang ginawa. Ang bida natin ang gumawa ng lahat ng trabaho, pero hinayaan na lang niya ito, at inutusan si Xiao na manatili muna sa kwarto at magpakabait habang wala siya. Inimbitahan kasi siyang maghapunan ni Anastasia, kaya aalis muna siya sandali, pumayag naman si Xiao sa sinabi niya. Pero nung nag-sink in na sa utak niya ang sinabi ng amo niya, bigla siyang napatayo at nagtanong kung bakit hindi siya isasama. Simple lang ang sagot, ayaw niyang maistorbo habang kumakain dahil alam niyang nagiging makulit si Xiao kapag may ibang babaeng malapit sa kanya. Sinabihan lang siya ni Violet na maging masunurin at nangakong ipaglalaan siya ng masarap na pagkain pagbalik niya. Alam ni Xiao na wala siyang magagawa kundi sumunod sa kanyang master, pero ito ang unang beses na hindi siya isinama sa isang lakad. Sobrang nagalit siya dahil doon. Agad na kung ano-ano ang pumasok sa isip niya at sinimulan niyang isipin na baka nilalandi na ni Anastasia ang kanyang master. Inisip niyang baka gumagawa na ito ng mga malaswang bagay habang silang dalawa lang. Sumigaw pa siya at sinabing huwag magpapahulog sa bitag ng mapanuksong babaeng iyon. Pero huli na ang lahat. Samantala, ang bida naman natin ay nakaupo nakaharap si Anastasia at kasalukuyang nakikipagkwentuhan. Nagpapasalamat si Anastasia sa lahat ng tulong na ginawa ng bida natin ngayong araw. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, tinanong niya kung nasaan si Xiao. Sumagot ang bida natin na iniwan niya ito sa kwarto para magpahinga. Mukhang tama nga si Xiao dahil may kakaiba ng balak ang babaeng ito kay Violet. Umakyat pa talaga sa lamesa ang babae at inilapit ang mukha sa kanya habang nakangiti ng mapanukso. Tinanong niya kung ano ang totoong dahilan kung bakit iniwan nito ang kanyang kasama at pumuntang mag-isa. Dito na nagsalita ang bida natin. Gusto lang daw niyang pag-usapan ng sarilinan ang tungkol sa sakit na dragon blood. Sa gulat ng babae, tinanong nito kung ano ang gusto niyang malaman. Ikinwento ng bida natin ang napag-usapan nila ng bishop, at kung paanong kahit ang isang mataas na cleric na katulad nito ay hindi pa nakarinig tungkol sa sakit na iyon.
Nagtaka tuloy siya sa isang bagay, lalo na't si Anastasia ang mismong nagpangalan sa tinatawag nilang Dragon Blood Disease. Bakit kaya iyon ang napili niyang pangalan? May kinalaman ba ito sa mga pulang marka na parang kaliskis ng dragon na lumalabas sa katawan ng mga pasyente? O baka naman dahil sa pagkamatay ng Red Dragon sa Flame Dragon City? Pagkatapos niyang magsalita, tinanong niya ang babae kung talaga bang sakit ito. Dahil kung tutuusin, walang anumang healing magic, kahit mula pa sa bishop, ang tumatalab sa mga pasyente. Hindi alam ng babae kung paano sasagutin ang lahat ng iyon, kaya ginawang mas simple ng bida natin ang tanong para mas madaling maintindihan. Tinanong niya kung may nahanap ba silang dahilan kung bakit ang bilis kumalat ng kondisyong ito sa mga tao sa bayan. At bakit ang mga taong matagal na rito nakatira ang mas tinatamaan. Sa halip na tawagin itong sakit, mas tamang tawagin ang nangyayaring ito na isang uri ng proseso ng ebolusyon. Pagkatapos magsalita ng dalaga, nagpasalamat si Anastasia sa lahat ng ginagawa niya para sa kanilang baryo. Iminungkahi niya na ituring na lang itong isang sakit at wala nang iba pa, dahil ang trabaho lang naman niya ay maghanap ng lunas. Pinakiusapan niya ang dalaga. Pakiusap, wag mo nang sayangin ang oras mo sa pag-alampa ng mas malalim. Pero agad ding bumalik ang masayang aura ni Anastasia at sumandal sa kanyang upuan. Samantala, ang bida naman natin. Napaisip siya na baka kailangan na niyang ligpitin ang babaeng ito matapos ang mga narinig niya, kaya naman kinabahan si Anastasia. Pero imposibleng gawin niya yon sa isang cute na babaeng tulad nito. Matapos ang usapang iyon, nakarating sa konklusyon ang bida natin. Na mukhang wala naman itong kinalaman sa nangyayari, at tila wala rin itong itinatagong anuman. Napagpasyahan niyang tapusin na agad ang pagkikita nila at bumalik na sa kanyang kwarto. Maya-maya lang, makikitang naglalakad na siya pabalik. Agad na sumugod si Xiao para yakapin siya. Gusto lang niyang amuyin ang buong katawan ng kanyang amo para masiguro na walang ginawang kalokohan ang babaeng iyon. Sinabi niya ito sa kanyang amo habang silang dalawa lang, at nang makita ng bida natin kung gaano siya pinapahalagahan ng maliit na dragon na ito, hindi niya napigilang mapangiti. Dahil siya lang ang kaisa-isang kaibigan niya sa mundong ito na totoong nagmamalasakit sa kanya, bumilis ang kwento sa susunod na araw sa Adventurers Guild. At sa loob, makikita ang isang batang pink ang buhok na nagiging emosyonal habang kinukumbinsi ang isang tao na sumali sa kanilang party, at ang taong iyon ay ang magandang blonde na si Adina. Nabigla si Cecilia sa biglaang alok na ito, dahil sa totoo lang ay isa lang naman siyang squire, kaya bakit may magkakagustong kumuha sa isang tulad niya? Para sa isang party ng mga adventurer. Pero para sa batang pink ang buhok, higit pa siya sa pagiging isang squire. Dahil sa isang tingin pa lang, alam na niyang ang babaeng ito ay isang malakas na holy knight na may walang hanggang potensyal. Hindi alam ng babaeng nagniningning ang mga mata kung paano sasagot doon, at tinanong niya kung niloloko lang ba siya nito o ano. Siniguro naman ng bata na totoo ang sinasabi niya, at para mapatunayan ito, tinanong niya ang kaibigang si Barret kung pareho rin ba ang iniisip nito. Pero dahil uto-uto ang lalaking ito na nakatulala lang sa kawalan at hindi sumasagot, kinailangan niyang basagin ang mga itlog nito para lang makakuha ng sagot. Sakto namang nagsalita ang kanilang ikatlong miyembro, isang lalaking mukhang emo, at sinabihan ang babae na sinusubukan nilang lutasin ang misteryong ito. Tungkol sa sakit na kumakalat sa baryong ito. Pero dahil wala namang kaalam-alam ang babae kung ano iyon, biglang tumayo ang batang pink ang buhok. Para ipaliwanag kung ano ang nangyayari at kung ano ang layunin nila. Pero para maging kapani-paniwala ang kwento, nag-acting mode siya at sa malungkot na tono. Ay ipinaliwanag sa babae na isa itong krisis na nagdudulot ng gulo kahit saan nitong mga nakaraang araw. At sa ngayon, nalaman nilang ang sakit na ito ay konektado sa Fallen Dragon Valley, kaya plano nilang imbestigahan ang lugar na iyon. Pero kailangan ng party nila ng isang maaasahang holy knight na tulad niya, at tinanong kung handa ba siyang ipahiram ang kanyang lakas para iligtas ang buong baryo. Kaso ayun na nga, sinira ng kasama niyang walang utak ang lahat ng bumuka ang bibig nito dahil ayon sa kanya. Hindi bagay sa kanya ang pakyut na pagsasalita at pag-arte dahil karaniwan naman siyang barumbado. Buti na lang bago pa man niya mabasag ang isa pang itlog nito, hinawakan siya ni Blondie sa mga kamay at habang nagniningning ang mga mata ay pumayag na tulungan sila para sa kapakanan ng lungsod. Sinabi pa niya na galing siya sa Angel City at kasalukuyang naglalakbay para hasain ang kanyang kakayahan bilang isang knight, kaya ikalulugod niyang tumulong sa dakilang layuning ito. Hindi handa ang batang pink ang buhok sa sobrang sigla nito, kaya hindi niya alam kung paano magre-react, at ang mas importante pa. Masyadong mahigpit ang piga ng babae sa mga kamay niya, kaya nakiusap siyang bitawan na siya bago pa mabali ang kanyang mga pulso. Matapos maayos ang lahat, naghanda na silang lahat na pumunta agad sa lugar na iyon. Kasabay nito, may dalawa pang tao na pumasok sa gusali. At napansin silang nagkakatuwaan. Pero ang mas nakakuha ng atensyon niya ay yung blonde na knight, pero bago pa man niya ito mapag-isipan ng malalim. Binulabog siya ni Sean at tinanong ang dahilan ng pagpunta nila sa lugar na ito. Well, simple lang naman, ang bawat isekai protagonist ay bumibisita sa Adventurers Guild para magpasikat ng lakas. Rule na talaga yan, pero ang sinabi niya kay Sean ay bahagi lang ito ng kanyang plano.
Dahil hindi naman sila pwedeng gumawa na lang ng bagong identity sa bawat lungsod na pupuntahan nila. Bukod doon, kagabi habang kausap si Anastasia, nalaman niyang kung magpaparehistro sila bilang mga adventurer sa lungsod ay mas mapapadali ang lahat para sa kanila. Maya-maya lang ay nilapitan sila ng isang magandang babaeng purple ang buhok, na siyang receptionist ng guild. Sinabi ng bida natin sa babae na naghahanap sila ng trabaho at nagtanong tungkol sa isang mission sa board. Tungkol sa pag-iimbestiga sa monster outbreak sa Fallen Dragon Valley. Pero lumalabas na ang misyon na iyon ay para lang sa mga high-ranking adventurer. Kaya tinanong niya kung ano ang mga rank nila. Sinubukan ng bida nating sabihin na kailangan pa nilang magparehistro, pero sumingit si Shaun at may kasama pang kumpiyansang ngiti na sinabihan ang babae na lampas-lampasan na sila sa level na yan. Kaya hindi na nila kailangang mag-aksaya ng oras sa pagpaparehistro. Pero hindi, naging malinaw ang babae na kung hindi ay wala silang matatanggap na bayad matapos ang trabaho. Agad namang humingi ng paumanhin ang bida natin at tinanong kung ano ang pinakamabilis na paraan para tumaas ang rank sa guild system. Well, ang unang paraan ay ang pagtapos ng mga simpleng task para makaipon ng points at tumaas ang rank, pero kung isa sila sa mga taong sobrang kumpiyansa sa sarili nilang kakayahan at parang gustong mamatay, pwede rin nilang kunin ang test ng guild para direktang tumaas ang rank. At heto na, sa susunod na panel ay lumilipad na sa ere ang lalaki, habang si Sean ay nakatayo lang doon at tila hindi man lang napabilib, na parang hindi man lang sulit sa oras niya ang kinalaban. Masasabi nating hindi inaasahan ng babae na ang mapupuno niyang hita ay may ganoon katinding lakas. Pero wala namang pakialam ang bida natin sa naging reaksyon niya at nagtanong kung pwede rin ba niyang banatan ang lalaking iyon. Buti na lang sa lokong iyon dahil isa siyang healer. Kaya hinigop niya pabalik ang kaluluwa nito sa katawan gamit ang kanyang healing magic. Matapos nilang hiyain ang lalaking puro muscles lang, hinarap nila ang babae at tinanong kung pwede na ba nilang kunin ang misyon. Yun tingnan niyo ang mukha niya. Siguradong nakapasa sila ng may perfect score, kaya sa kanila na ang misyon. Sa susunod na chapter, ang lugar ay punong-puno na ng mga Red Goblin. Noong sandaling iyon, may isang malaki at matipunong bagay ang lumipad patungo sa isa sa kanila, at sa laki pa lang nito ay alam na kung sino ito. Inip na inip si Shaw, kaya tinatanong niya ang bida natin kung bakit kailangan pa nilang maglakad lang papunta sa lambak na iyon. Dahil mabilis lang naman sana silang makakarating kung gagamit sila ng mahikang lumilipad, pero sinabihan siyang itago ang kanyang aura ng dragon. Tinanong niya kung bakit. Well, ang sagot sa una niyang tanong ay dahil kailangan niyang suriin ang mga halimaw na nagkalat sa paligid ng lugar na ito. At totoo nga, may kakaiba sa mga ito, dahil wala naman aktibidad ng bulkan sa paligid pero punong-puno ang lugar ng mga flame goblin. Hindi ito karaniwan. Biglang may naramdaman si Xiao, kaya binalaan niya ang bida natin. Paglingon nila sa pinagmumulan nito, nakakita sila ng isang dambuhalang kumpol ng alikabok, na papalapit sa kanila, at sa loob nito ay may isang higanteng anino. Noong lumapit na ito, nakita nila ang batang may kulay rosas na buhok kasama ang kanyang grupo. Sinusubukan nilang takasan ang higanteng humahabol sa kanila kung ano man iyon. Pagkakita sa dalawang babae, sumigaw ang nakapink na tumakbo na raw sila. Pero hindi siya pinansin ng bida natin at sinenyasan si Xiao na asikasuhin ang bagay na iyon. Sumunod naman ang dalaga at tumalon sa harap nito. Para mapahinto ang sumusugod na parang bulldozer, kaswal lang niyang itinaas ang kanyang paa at boom. Agad na huminto ang dambuhalang katawan ng halimaw. Sa iba naman, tama lang ang naging reaksyon nila. Walang nag-akala na ganoon kalakas ang babaeng iyon, pati na rin ang halimaw. Dahil alam na nito ang susunod na mangyayari, sinimulan na itong pagpawisan. Sa susunod na panel, boom! Sinipa ng dalaga ang bagay na iyon ng napakalakas, kaya naging bola ito ng apoy. Noong makita kung gaano kalakas ang mga babae, sa hindi malamang dahilan ay tumakbo ang nakapink papunta sa bida natin para magpasalamat sa tulong nila. At gaya ng ginawa niya kay Blondie, nagkunwari siyang masayahin at nag-alok na tutulungan sila kapalit ng 50% ng pabuya. Ang dahilan niya ay dahil taga rito raw sila kaya pwede silang magsilbing guide sa lambak. Pero teka, hindi naman iyan ang sinabi niya kay Blondie. Dahil malinaw niyang natatandaan na sinabi nilang galing sila sa ibang lungsod, ayon na nga, hindi naging maganda ang pakikitungo ng bida natin sa bata. Sigurado siyang sa lakas ng grupo nila, kaya naman nilang pabagsakin ang halimaw na iyon ng mag-isa, kaya isa lang ang ibig sabihin nito. Sinadya nilang itaboy ang halimaw na ito sa direksyon nila. Malinaw na nag-o-overreact lang ang bida natin dahil ayon sa nakaping, nagkataon lang daw ang lahat. Nilinaw niya na tumatakbo lang sila para sa kanilang buhay at nagkataong nakasalubong sila kaya wala itong iba kundi isang aksidente lang. Pero hindi naloko ang bida natin sa pakyut nito dahil kahit ngayon ay naghihintay lang pala ang bata na magpabaya sila para umatake gamit ang mahika. O, di ba? Tama nga siya. Sinusubukan talaga ng batang ito na dispatsahin ang mga bida natin sa kung anong dahilan. At ang dahilan? Grabe, nalaglag ang pangako ng mabasa ko ang bahaging ito dahil ang nakapink na ito ay lalaki pala talaga.
Isang baliw na mahilig mag-crossdress at nagpapanggap na babae para mambudol ng mga inosenteng babae gaya ni Blondie. Para sa bandang huli ay malason sila at maibenta sa mga bibili at target din niya ang ating mga bida. Pero para sa tangang nasa likod niya, wala pa rin siyang malay sa mga nangyayari, kaya tinanong niya ang bata kung ano ang dahilan ng pagtatago nito ng tunay na kasarian. Dahil nasa kamay na nila ito, hindi muna siya pinansin ng lalaki para balikan na lang mamaya at sumigaw sa mga tauhan niya na huliin na ang mga paninda. Habang nakatayo sa harap nila, sinubukan niyang atakihin ang kanyang amo sa gitna ng tirik na araw para ibenta ito bilang alipin. Nagdidilim na ang paningin ni Xiao sa galit. At may dahilan kung bakit ko sinabing nagdidilim ang paningin niya, dahil appetizer lang ang pagsabog na yon. Kita niyo ba ang uto-utong tong sumisigaw sa team niya na mag-ingat? Ngayon, tingnan niyo yung malaking butas sa gitna ng dibdib niya. Seryoso ako nang sabihin kong uhaw sa dugo ang babaeng to. Tingnan niyo lang ang hawak niya sa kanyang mga kamay, sagad na ang pasensya niya. Nang makita ang eksena, natumba sa lupa ang mayabang na gunggong at nagsimulang magmakaawa para sa buhay niya. Samantala, itinira muna ni Xiao ang lalaki para sa huli. Inuna niya muna ang mga kaibigan nito, habang ang lalaki naman ay nasa paanan na ng bida natin at umaatungal na nagsasabing wala na siyang kailangan. Nangako siyang magsisilbi sa paanan nito habang buhay kung patatawarin siya, pero may ginawa siyang tuluyang tumapos sa kapalaran niya. Hinalikan niya ang paa nito. Yap, yun na yun. Hindi pinalampas ni Xiao ang ginawa niya. Una, sinubukan niyang agawin ang kanyang amo, at ngayon ay naglakas loob pa siyang halikan ang paa nito mismo sa harap niya. Bilang parusa, sinakal niya ang leg nito at isang tunog ng pagkabali ang umalingaw sa buong paligid at tumahimik ang lahat. Doon na sila nakarinig ng nanginginig na boses mula sa likuran na tinatawag silang mga mamamatay tao. Ipinaalala naman ng bida natin sa tangang babae na ipinagtatanggol lang nila ang kanilang sarili. Tinanong niya kung may problema ba sa paglaban para iligtas ang sariling buhay. Oo, alam kong kailangan na ng babaeng to ng matinding reality check dahil kumbinsido pa rin siya na dapat ay idinaan nila ang mga taong yon sa batas at iba pang kung ano-anong katuwiran. Dahil wala namang balak ang bida nating tapusin ang hangal na maliit na night na to, ipinaalala niya sa babae na kaliligtas lang nila rito para hindi maging laruan ng isang mukhang baboy na aristokrata. Itatapon lang din naman siya ng lalaki matapos siyang pagsawaan, kaya sinabihan niya itong ibaba na ang kanyang sandata. Pero ayun nga, hindi talaga aatras ang tangang babaeng ito. Kahit alam niyang totoo ang mga sinabi ng babae, naghanda pa rin siyang pigilan sila. Pero buti na lang, wala sa mood ang bida natin para sa mga ganoong eksena. Kaya naman, deadman na lang niya ang baliw na to at nagsimulang maglakad palayo dahil malinaw na wala ka talagang mapapala kung makikipag-usap ka sa mga babaeng kasing tanga niya. Pagkatapos maglakad-lakad ng kaunti, may napansin si Sean at nung tinanong siya kung anong nangyayari, sinabi niya sa bida natin na ramdam niya ang presensya ng isang kalahi sa mahiwagang nilalang na to. Nakuha naman agad ng bida natin kung anong ibig niyang sabihin sa salitang kalahi. Ibig sabihin, may dugong dragon ang halimaw na yon, at dahil dun, biglang naging malinaw ang lahat sa kanya matapos mapagtanto ang katotohanan to. Kasi, nagsimulang kumalat ang sakit na to mga kalahating buwan na ang nakakaraan, sakto nung nagwala ang mga mahiwagang nilalang sa lambak na to ibig sabihin, magkadikit ang dalawang insidenteng to. Para makumpirma ito, pinuntahan nilang dalawa ang pinakasulok ng lambak, at doon, may nadiskubre silang hindi nila inaakala. Totoo nga ang alamat ng Red Dragon. Natagpuan kasi nila ang mga labi ng makapangyarihang dragon, na ayon sa kwento ay bumagsak daw dito sa nayon. Sa susunod na kabanata, mas marami pa tayong malalaman tungkol kay Sean at sa pinagmulan ng kanyang lahi. Isa siyang Holy Crystal Dragon. Sa dati niyang mundo, ang lahing iyon ay kabilang sa 3 pinakamarangal na angkan ng mga dragon. Ngayong nakita niya ang labi ng sarili niyang kalahi sa gitna ng mapunong lugar na ito, mapapaisip ka talaga kung ano ang magiging reaksyon niya. Pero mas mahalaga, nagtaka siya kung sino kaya ang may kakayahang tumalo sa ganoon kalakas na halimaw. Dahil malinaw na lampas level 100 ang nilalang na ito noong buhay pa siya, kinumpirma rin ng bangkay na ito ang kanyang hinala. Talagang may mga dragon sa mundong ito, at dahil doon, may panibagong tanong na pumasok sa isip niya, ano kayang koneksyon meron ang lugar na ito? At ang mundong ilusyon? Habang nag-iisip ng malalim, lumingon siya kay Xiao, na ikinagulat naman ng bata. Noong tinanong kung anong problema, narinig niyang tinanong siya ng bida natin kung wala ba siyang nararamdaman ngayong nakikita niya ang bangkay ng kanyang kalahi. Ang sagot niya, isang mabilis na hindi. Para sa kanya, wala lang to namatay lang daw ang dragon na to dahil mahina siya. At wala nang iba pa. Habang nakaastig na pose, ipinaliwanag niya sa bida natin ang pilosopiya ng mga dragon, ang malalakas lang ang dapat igalang. Sige na nga. Kaya tinanong siya ng bida natin kung ganoon din ba ang magiging reaksyon niya kapag siya naman ang namatay ng ganoon. Mukhang hindi niya dapat sinabi yon, kasi parang nadurog ang puso ng kawawang bata. At nagsimula na siyang humagulgol sa pag-iisip pa lang doon. Kaya humingi na ng tawad ang ating bida sa kanyang maliit na waifu sa sinabi niya, at pinatigil na siya sa pag-iyak. Habang inaalo ang bata,
naalala niya ang nauna niyang hinala tungkol sa sitwasyong ito. Dahil noong una, akala niya ay kwento ito ng isang buhay na dragon na gustong gumawa ng sarili niyang kalahi, kaya nagpakalat ito ng sumpa ng dragon. Pero ngayon, sa pagtingin niya sa mga labi, masasabi niyang humantong sa ganitong kalagayan ang nilalang na ito. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, ibig sabihin, mali ang teorya niya, dahil malinaw na sa kanya ngayon na wala siyang talent sa pagiging detective. Tinawag niya ang isang tao sa likuran, dahil sigurado siyang ito ang may hawak ng lahat ng sagot sa mga tanong niya. At ayun na nga, lumitaw ang maganda nating redhead, na ayon sa ating bida, ay kanina pa pala sumusunod sa kanila simula nung umalis sila sa bayan. Tama, hindi inaasahan ni Anastasia na ganito katalas ang pakiramdam ng bida natin. Pero, ipinaalala pa rin niya ang sinabi niya kagabi, na huwag nang ituloy ang pag-iimbestiga sa bagay na ito. Bukod doon, nakita niya ang lahat, at kung paano nila tinalo ang mga tao sa disyerto, kaya tinanong niya kung sinusubukan ba nitong magpakitang gilas. At kung paano sila kumilos at makipaglaban sa mga kaaway. Sus, hindi naman, sobrang hina nga niya eh. Kaya wala talagang pakialam ang bida natin na magpakitang gilas sa kanya. Ipinagtatanggol lang niya ang sarili niya. Tutal, kung balak mong burahin sa mundo ang isang tao, dapat handa ka ring mabura ang sarili mo. Kaya naman, nararapat lang ang nangyari sa mga taong yon. Alam ni Anastasia na tama ang bida natin tungkol sa pagiging mahina niya, kaya nagpasya na siyang sabihin ang buong katotohanan, at umaasang maiintindihan niya ang sitwasyon matapos marinig ang kanyang panig. Kaya para magsimula, sinabi niya sa bata na ang kwentong ito ay nagsimula pa noong 300 taon na ang nakalilipas. Pero syempre, pinatigil siya agad ng bida natin dahil wala siyang oras na makinig sa kwentong ganoon kahaba. Kahit na medyo nainis ang babae, nagpasya siyang iklian na lang ang kwento at sinabi sa bida natin na, noong unang panahon, ang baryong ito ay mayroon lamang ilang daang tao, pero mayaman sila at walang problema sa pagkain o kahit anong alalahanin. Pero isang araw, bigla na lang, isang sakuna ang dumating ng walang babala sa anyo ng 2 dambuhalang halimaw na naglalaban sa langit sa itaas ng lambak na ito. 2 higanteng halimaw sila na may taglay na parang alamat na kapangyarihan, at ang isa sa kanila ay ang mismong Red Dragon mula sa mga kwento. Ang pagbabanggaan nila ay nagdulot ng nakasisilaw, pero nakakatakot na pagsabog ng liwanag sa langit na sinundan ng ulan ng dugo na bumalot sa buong lupain. At dahil sa pinsalang dulot ng labanang iyon, ang mga paligid na umaabot ng daan-daang milya ay naging isang tahimik at tiwangwang na lupain. Tungkol naman sa labanang iyon, hindi alam kung gaano ito katagal inabot. Pero noong panahong iyon, para sa mga tao, tila huminto ang mismong oras. At sa gitna ng mga taong iyon, may isang batang babae na may pulang buhok ang nawalan ng lahat dahil sa paglalaban ng mga halimaw, pero may nakuha rin siyang kapalit. Na ikinatakot naman ng mga taga-baryo. Iyon ay ang mismong kapangyarihan ng Red Dragon dahil ang dugo ng malakas na halimaw ay humalo sa sarili niyang katawan. At iyon ang unang araw kung kailan sumiklab ang sakit na Dragon Blood. Sinabi niya sa bida natin na tama ang kanyang hinala tungkol sa sakit na ito, na isa nga itong uri ng ebolusyon. Gayunpaman, kahit noon pa, ang mga taga-baryo na winasak lang ng dragon, ay hindi naintindihan ang biglaang pagbabagong ito. Pero kakaiba ang batang babaeng yon, dahil sa gitna ng kaguluhang iyon, may narinig siyang tawag, na tila ba may isang pamilyar na bagay na tumatawag sa kanya mula sa isang partikular na direksyon. At sa pagsunod niya rito, natagpuan niya ang mismong Red Dragon, na hindi rin inaasahang makikita ang ganitong eksena sa huling sandali ng kanyang buhay. Sinabi ng nilalang sa bata, na isa siyang espesyal na bata, na kayang tanggapin ang kanyang dugo. Pero dahil nagpakita ang bata ng matinding kagustuhan na maging tao muli, binigyan siya ng nilalang ng isang bagay na magpapabalik sa kanya sa anyong tao. Pero binalaan niya ang bata na hindi na mababago ang kanyang dugo, ibig sabihin, kahit gamitin pa niya ang bagay na iyon para maging tao, ang dugo ng dragon na nasa kanya ay maipapasa sa mga susunod pang henerasyon. At tungkol naman sa gamit na iyon, isa itong balahibo ng parehong ibon. Na nilabanan ng nilalang na yon at kinulong ang kapangyarihan ng halimaw sa loob nito, pero hindi lang pala yon ang nakuha niya. Ang pangalawang bagay ay isang crystal orb na naglalabas ng matinding init at apoy, na sa huli ay pinangalanan ng bata na Heart of the Red Dragon. Matapos marinig ang buong kwento, nagtanong ang bida nating babae tungkol sa puso na yon at kung ano na ang nangyari rito. Lumalabas na may nagnakaw sa gamit na yon, na nakakapagtaka naman talaga, dahil paano nanakaw ang isang bagay na ganoon kahalaga ng walang nakakaalam. Sinabi ng babae sa ating bida na siya ay inapo ng mismong batang yon, na siyang unang count ng pamilyang Seniel, na nagngangalang Ella Seniel. Tungkol naman sa mga balahibo, lumalabas na hindi pala ito ginamit ng bata para pagalingin ang sarili niyang katawan. Sa halip, ginamit niya ang kapangyarihang nakatago rito para gumawa ng isang malakas na barrier, at pagkatapos noon ay nakipag-contract siya sa ilang malalakas na beast para maging guardian. Ginawa ito para masil ang Heart of the Red Dragon sa loob ng lambak, na nakakatulong din para pigilan ang Dragon's Blood Disease na dumapo sa mga taga-baryo.
Pero lumalabas na kalahating buwan na ang nakakaraan, may isang hindi kilalang grupo ang nanamantala habang wala siya dahil sa isang official business. Sinugatan nila ang mga guardian beast at ninakaw ang pusong nakatago roon, kaya nung nawala ang puso, bumalik na naman ang sumpa ng sakit. Matapos mailahad ang buong kwento, nakiusap siya sa ating bida na panatilihing lihim ang lahat ng sinabi niya. Dahil alam na niya ang ugali ng Human United Kingdoms laban sa mga race na hindi tao, kaya kapag nalaman ito ng iba, siguradong susugod sila sa pintuan nila agad-agad, pero may isa pang bagay na gumugulo sa isip ng babae simula nang kumalat ang Dragon's Blood Disease. Dahil maaari lang itong mag-trigger kapag nalantad sa malakas na aura ng dragon, kaya wala talagang sense kung bakit bigla na lang itong kumalat pagkadating niya. Dahil bago pa yon ay na-isolate na nila ang lahat ng mga pasyente. Lalo na si Lola Amada na talagang ipinagtataka niya dahil wala naman itong nakakasalamuhang kahit sino. Kaya paano siya nahawa sa sakit? Yun nga lang, sa hindi malamang dahilan ay alam ng bida natin ang sagot sa tanong na yon, at ang sagot ay nakatayo lang pala sa tabi niya. Na walang tigil sa paggawa ng mga kakaibang bagay sa kanya habang nasa paligid ng matanda, na malamang ay naging sanhi ng paglabas ng kaunti niyang dragon aura. Habang ginagawa niya ang kanyang mga kalokohan, mabilis niyang iniba ang usapan at tinanong ang babae kung may nakuha ba siyang clue tungkol sa mga nagnakaw ng orb. Wala masyado, ang tanging alam lang niya ay ang isa sa kanila ay may tattoo ng isang matingkad na emerald green na ahas sa kanilang pulso. At dahil pumayag na ang ating bida na tulungan siyang mahanap ang mga salarin, may isa lang kahilingan si Anastasia. Kapag nahanap na niya ang gamit na yon, gusto niyang dalhin ito ng bida sa isang lugar na napakalayo. Nagulat ang bida natin doon, dahil ang pag-alis sa bagay na yon sa baryong ito ay nangangahulugang mawawala na ang basbas ng Red Dragon. At magiging isang ordinaryong pangalan na lang sila. Sumang-ayon naman si Anastasia roon, pero alam din niyang ang gamit na yon ay isang kayamanan. At isa ring sumpa para sa kanyang baryo, kaya gusto na lang niyang tapusin ang lahat. Hindi na nakipagtalo ang bida natin, at pumayag na gawin ang hinihiling niya. Pagkatapos noon ay hinablot niya si Xiao sa buntot, at nagsimulang lumipad palayo para kausapin ang pilyong ito tungkol sa personal space. Pero bago umalis, may hinagis siyang plushie sa babae, at may kakaibang nangyari nung sumalpak ito sa mga kamay ng dalaga. Well, lumalabas na si Anastasia pala ang mismong bata sa kwento na nawalan ng lahat 300 taon na ang nakakaraan. At siya rin ang sumuko sa pagiging tao niya para lang masilang orb na yon sa loob ng lambak na ito. Ang kwento naman ngayon ay lilipat sa kabisera ng Human United Kingdom. Sa lugar na kung tawagin ay Courage City, kung saan isang noble ang malugod na tinatanggap ng Royal Court, at ang noble na yon ay ang ating asul ang buhok na mommy na sa wakas ay nagbalik na para bawiin ang kanyang nararapat na pwesto sa trono, matapos matagumpay na maitaboy ang mga hukbo ng Beastman mula sa kanilang lupain. Ang kwento ay bibilis hanggang sa sumapit ang gabi. At ang lahat ng magkakapatid ay nagtipon-tipon para pakinggan ang nangyari doon mula mismo sa bibig ng kanilang kapatid, at mukhang hindi sila masaya. Matapos marinig na may isang miyembro ng kanilang pamilya ang sumusuporta sa hukbo ng Beastman at nagbibigay sa kanila ng mga rasyon at supply. Okay, dahil halos magkakamukha naman ang mga taong ito, at ang kukulit ng pangalan, tatawagin ko na lang silang number 1 hanggang 7. Hindi rin ito matanggap ni number 5, na ang babae ay pinagbibintangan ang sarili niyang mga kapatid na nakikipagsabuatan sa mga Beastman. Sobrang nagalit si number 3 kaya nagsimula na siyang maglakad palabas ng kwarto. Sinubukan siyang pigilan ni number 4 pero hindi nakikinig ang lalaki. Kaya humarap siya kay Bluehead at nagtanong kung may nakuha ba siyang mga lead na maaaring magbunyag sa pagkakakilanlan ng taong yon. Lumalabas na wala siyang nahanap na matibay na ebidensya kung sino ang taong ito, na talagang nakakapanghinayang, o baka naman nakahinga lang siya ng maluwag. Mahirap sabihin, pero bigla namang may isa pang tao na tumatakbong pumasok sa kwarto, at ang unang ginawa ay dambaan si Lilia. Ang batang ito ay ang bunsong kapatid na si Mena, na sobrang tuwa nang makita ang mukha ng kanyang ate pagkatapos ng mahabang panahon. Higit pa roon, marami siyang tanong kung totoo ba na mag-isa niyang itinaboy ang mga Beastman na yon. Hindi inaasahan ni Lilia na maririnig yon dahil malinaw na nagpapalabis lang ang kanyang mga tauhan, kaya iniba ng kanyang kapatid ang usapan sa isang bagay na mas importante. At nagtanong kung nakatagpo na ba siya sa wakas ng taong magugustuhan niya habang nandoon siya sa labas, gaya ng mga nababasa sa storybooks. Hay nako, hindi sigurado kung anong klaseng storybooks ang binabasa ng bata, kaya niliwanag ni Lilia na kailangan na niyang tumigil, pero sa totoo lang ay may nakilala nga siya. Dito muna nagtatapos ang kwento. Doon niya naramdaman na may ibang tao sa paligid, kaya bigla niyang idinilat ang kanyang mga mata para tignan kung sino iyon. Aba, nalaman niya na mayroon pala siyang secret admirer na binabantayan siya habang mahimbing na mahimbing ang kanyang tulog. At hindi lang ito ngayon nangyari ha. Gabi-gabi niya na itong ginagawa, ang panoorin ang dalaga habang gumagalaw-galaw ito sa kanyang kama. Wala siyang kaalam-alam na may nanonood pala sa kanya, kaya sa pagkakataong ito, bilib na bilib yung isa kung paano niya napansin ang presensya nito.
Pero wala namang pakialam si Lilia sa lahat ng iyon, kaya sinigawan niya ang dalaga at tinanong kung bakit ba ito biglang nang iwan noon nang hindi man lang nagpapaalam. Sa sobrang pag-aalala niya rito, nalaman niyang may mga bagay lang pala itong kailangang asikasuhin. Ngayong tapos na ang lahat ng gulo, humingi siya ng tawad sa dalaga, pero wala namang kaide-ideya si Lilia kung para saan ba iyon. Bigla namang lumuhod ang babae sa harap niya. At sinabi sa kanya na alam na niya ang tungkol sa kanyang master, at sa Eternal Throne, na nagtatago sa loob ng teritoryo ng Beastman Kingdom. Pero hinayaan pa rin niya itong pumunta sa ganoong kadelikadong lugar, dahil lang sa kagustuhan niyang mapatay ang mga ito, kaya humingi siya ng tawad dahil parang ginamit lang niya ang dalaga. Humingi siya ng pasensya dahil hindi niya ito binalaan sa panganib at inilagay pa ang buhay nito sa alanganin. Pagkatapos niyang magsalita, sinabi niya sa babae na hindi siya karapat-dapat na maging kaibigan nito. Napabuntong hininga na lang si Lilia at tiniyak sa dalaga na ayos lang ang lahat. Sa bagay, umaasa rin naman siya sa lakas nito noon imbes na magsumikap ng mag-isa, kaya masasabing quits lang silang dalawa. Pero ayaw tang. Sobra-sobra pa nga ang turing niya rito, kaya itinuring na niya itong parang tunay na kaibigan at talagang nag-aalala siya para sa kanya. Tingin ko, sa gitna ng lahat ng yon, aksidente niyang naamin ang nararamdaman niya dahil sinabi niya sa dalaga na yun ang parte sa kanya na gusto niya. Dahil dun, pinilit niya ang dalaga na parusahan siya, kung hindi ay hinding-hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Sumang-ayon din si Lilia na kailangang maparusahan ang bata. Kaya pinatingala niya ito at, boom! Bigla niya itong pinitik sa noo nang wala lang. Yun pala ang parusang naisip niya para sa kanya. Ngayong tapos na ang isyung yon, binalaan niya ang dalaga na wag nang uulitin ang pagkakalimaling yon. Hindi naman alam ni Flora kung anong isasagot dun. Nagsimula na siyang maging emosyonal. At para maiba ang usapan, naisip ni Lilia kung nasaan na ang bida natin at kung anong ginagawa nito ngayon. Dahil doon, nagtanong si Flora, bakit hindi sila humingi ng tulong kay Violet? Sa lakas ba naman niya, siguradong walang makakaharang sa kanya para makuha ang trono. Pero bago pa man niya matapos ang sasabihin niya, pinatahimik agad siya ni Lilia. Ang dahilan, hindi pwedeng palagi na lang silang aasa kay Violet sa lahat ng bagay. Tsaka, sigurado siyang nasa kung saan ang babaeng yon ngayon, at may bongga at nakakamanghang adventure na pinagdadaanan, kaya ayaw na muna niya itong istorbohin. Napunta naman ang kwento sa ibang lugar, kung saan makikita ang mga guwardya na nagtatakbuhan at may hinahanap. At ang hinahanap nila, nagtatago pala sa loob ng bariles sa kung anong dahilan. Sa kasamaang palad, kahit silang dalawa ay hindi rin alam kung paano humantong sa ganito ang lahat. Kasi ang huli niyang naaalala, iniimbestigahan lang naman nila ang misteryo ng Undying Phoenix. Tapos laking gulat na lang nila, nasa loob na sila ng bariles na to. Baliktanaw muna tayo sa kung anong nangyari. Ang totoo niyan, sinusubukan ng bida natin na wag maging kapansin-pansin habang hinahanap ang mahiwagang nilalang na yon, pero ewan ko ba, biglang naisipan ng alaga niyang dragon na solohin ang lahat. Bago pa nila mamalayan, heto na nga't nagtatago na sila sa loob ng bariles. Hanggang ngayon, wala pa ring malay si Sean kung paanong naging kasalanan niya to. Tutal naghahanap naman sila ng Phoenix, kaya nung may nakita sila, sinubukan niya itong hulihin. Yun nga lang, dun nagkaproblema, kasi hindi naman pala Phoenix ang isang yon. Isa lang itong ordinaryong mahiwagang nilalang. Sa halip na mahuli, mas lalo pang natakot ang nilalang dahil sa aura ng dragon niya kaya nagwala ito at nanggulo sa paligid. Sila tuloy ang napagbintangan sa gulo, at nauwi nga sa pagkakaroon ng pabuya sa kanilang mga ulo. Maya-maya pa, may narinig siyang sumisigaw mula sa labas ng bariles na ang bigat daw ng dala nila. Malinaw na pinariringgan ng lalaki na mataba siya, at syempre, hinding-hindi niya nagustuhan ang hirit na iyon. Doon na may napansin ang bida nating babae na isang pamilyar na figurang lumilipad palapit sa kanila, iyon pala ang dati ring ibon. Pero sa pagkakataong ito, sa hindi malamang dahilan, kalbong-kalbo na ang hayop at mukhang galit na galit. Mukhang may paliwanag si Sean tungkol diyan. Kapag ang isang magical beast na may mababang katalinuhan ay dumanas ng matinding stress, maaari silang makalbo. At iyon nga ang nangyari sa nilalang na to. At kung bakit naman ito mukhang galit, dahil sa sobrang stress at pagkakalagas ng kanilang balahibo, binabaliwala ng mga nilalang na ito ang agwat ng lakas, at basta na lang sumusugod. Aatakehin nila kung sino man ang nagdulot ng stress sa kanila para makaganti. At sa sitwasyong ito, sila ang dahilan, kaya malaking problema ito. Tungkol naman sa lalaking nakatayo sa tabi ng bariles, sa sandaling makita niya ang ibon, napatigagal siya dahil ang nilalang na iyon ay isang tier 3 na magical beast. Ibig sabihin, bilang na ang mga araw nilang lahat, kaya sumigaw siya sa iba na itakas na si tatandang Xavier habang sinusubukan niyang mag-ulol o mag-aksaya ng oras para sa kanila. Nagpasalamat naman ang matanda dahil nagawang pay ng bata ang sarili para iligtas siya at nangakong alagaan niyang mabuti ang asawa at anak nito. Aba, teka lang. Una sa lahat, bakit ba kung makaasta ang lalaking to ay parang mamamatay na siya? At pangalawa, wala pa nga siyang asawa.
Pero sa halip, nakatikim siya ng malakas na sampal kaya napasubsob sa tabi ng karwahe, at pinaalalahanan na dapat siyang mag-aksaya ng oras, hindi yung igigiya pa ang halimaw papunta sa kanila. Eksakto naman, habang akmang itatarak na ng cute na ibon ang mga kuko nito sa kanyang tiyan, nakita niyang tumalsik sa ere ang takip ng isang malapit na bariles. At mula doon, may lumabas na kung ano sa bilis na hindi pang tao na bumutas sa katawan ng halimaw, at nag-iwan ng isang malaking butas. Doon na nga tumama ang paningin niya sa pinakamagandang babaeng nakita niya sa buong buhay niya habang naglalakad ito papalapit sa kanya. At syempre, ang babaeng yon ay ang bida nating girl na tinatanong ang loko kung nasaktan ba siya. Sa susunod na chapter, may makikitang maliit na caravan na bumabaybay patungo sa susunod na lungsod. Sa loob ng pangunahing karwahe, nandoon ang ating bida na sobrang bored na bored na. Bukod doon, lumalabas na peke pala yung phoenix na hinahanap nila. Yan ang sabi sa kanya ng lalaking negosyante. Sabi niya, gawa-gawa lang daw yon ng lungsod para mangakit ng mga taong tulad niya na bumisita doon. Sa totoo lang, isa lang itong magical beast na may nagbabagang pulang balahibo na paminsan-minsang pinalalabas ng lungsod para makita ng mga tao. Ayun na nga, hindi inakala ng bida natin na pati sa ibang mundo mayroon ding pekeng tourism. At dahil doon, kaya naman pala ganun na lang kapraning ang mga sundalo na itago ang sikretong to. Habang sa unahan naman, ang loko na wala namang pag-asa ay pasimpleng sumusulyap-sulyap sa ating bida. Pagkatapos mag-ipon ng kaunting lakas ng loob, tinawag niya ang babae. Pero imbes na sagot, heto ang bumungad sa kanya. Seryoso, pati ako natawa sa parteng to. Para naman sa lalaki, tinanong niya ang babae kung saan ang punta nito dahil papunta sila sa Courage City. Itinanong niya kung gusto nitong magpahatid sa kahit anong kalapit na bayan sa daan. Tinawag naman ng bida natin na tito ang lalaki, kaya sapul na sapul ang puso niya dahil wala pa man din siyang 30 taon. Kaya humingi ng paumanhin ang bida natin, sabi niya may itatanong lang siya, at kung pwede bang ikwento nito ang tungkol sa lugar na tinatawag na Forgotten Land. May alam naman ang lalaki tungkol sa lugar na yon, pati na rin ang katotohanan na ang tunay na pangalan nito ay City of Splendor, at isa itong maringal na lugar ilang daang taon na ang nakalilipas. Dati itong maunlad at mayamang lungsod. Kahit hindi kasing ganda ng kasalukuyang kabisera, tinitirhan ito ng mahigit 1 milyong katao. Pero isang araw, may nangyari. Sa loob lang ng isang gabi, lahat ng nilalang sa loob ng lungsod ay misteryosong naglaho. At yung mga taong ipinadala para mag-imbestiga, hindi na rin sila nakabalik kailanman. Sa halip, naging mga ligaw na kaluluwa na lang silang gumagala sa lungsod habang buhay. Sa huli, naging napakasama na ng sitwasyon, kaya maging ang Human United Kingdom ay napilitang iwanan na ang lugar. Kaya naman ang dating tanyag na lungsod ay naging Forgotten Land na ang tawag nila ngayon. Maya-maya, makikitang naglalakad na ang mga bida nating babae papunta sa lambak, habang sinasabi ng lalaki sa kanila na kalahating araw na lakad ito patungong timog mula sa kinaroroonan nila at binalaan silang mag-ingat. Siniguro naman ng ating bida sa lalaki na kaya nilang alagaan ang sarili nila, kaya hindi na siya dapat mag-alala para sa kanila. Eksakto namang nagsalita ang lokong in love at nag-alok na maging guide nila na syempre ay hindi nagustuhan ng matanda dahil dapat ay bodyguard niya ito. Tungkol naman sa bida natin, tinitigan lang niya ang loko ng tahimik sandali bago siya nagsalita at nagtanong kung nagkita na ba sila dati. Ayun, basag agad siya doon. Kaya naman kumaway na ang matanda sa dalawang babae at nagsimulang sumakay palayo patungong kabisera habang sinasabi sa kanilang dalawa na bisitahin siya kapag nalagay sila sa kahit anong gulo. Fast forward, at sa wakas ay nakarating na sila sa lokasyon, at ang eksena ay isang bagay na hindi inaasahan ng bida natin, dahil ang buong lungsod ay mukhang isang nakakatakot na guho. Napunta naman ang eksena sa isang blonde na babae na nagpapakawala ng mga magical slash sa kanyang mga kalaban. Lumalabas na siya rin yung blondie na pumunta rito para ubusin ang mga undead. Ang dahilan kung bakit niya ito ginagawa ay dahil ang mga nilalang na ito ay wala lang kundi experience points para sa kanya na ginagamit niya para mag-level up. At baka nagtataka kayo, bakit ang isang taong kasing hina at kasing duwag niya ay maglalakas loob na tumapak sa death trap na to? Well, simple lang ang sagot, ang dahilan ay ang dalawa nating bida. Pumunta siya sa lugar na ito dahil, bilang isang holy knight, dalawa lang ang pagpipilian niya para lumakas. Ang una ay ang ubusin ang araw niya sa simbahan at ituon ang sarili sa kanyang pananampalataya, na syempre ay nakakabagot. Kaya pinili niya ang pangalawang opsyon. Buong tapang siyang lumabas para supuin ang mga masasamang undead na ito at tinigbak sila gamit ang kanyang banal na espada. At pagkatapos noon, boom! Tinamaan niya ang mga kawawang nilalang ng kanyang Holy Radiant Slash. Lumalabas na may isa pang dahilan kung bakit niya gustong lumakas, at yon ay dahil sa Saintess of Judgment, na kayang humawak ng banal na artifact na tinatawag na Sword of Arbitration, na kayang magpakawala ng lakas na maihahalin tulad sa antas na higit pa sa Transcendence. Pero matapos makilala ang dalawang yon, 100% siyang sigurado na ang espadang yon ay joke lang kumpara sa lakas nila.
Kaya kung isang araw ay magdesisyon silang maging kaaway ng simbahan o ng sangkatauhan, walang sinuman ang makakapigil sa kanila. Eksakto naman, habang tumatakbo ang lahat ng kaisipang yun sa utak niya, may napansin siyang kakaiba. Ang hamog sa paligid niya ay tila lalong kumakapal sa bawat kalaban na napapatay niya. Bigla na lang siyang may narinig na boses ng bata na tinatawag siyang ate, at kulang na lang ay humiwalay ang kaluluwa niya sa katawan niya. Paglingon niya, nakakita siya ng isang kakaibang bata na may eye patch. Tinatanong ng batang yon ang babae kung alam ba niya kung nasaan ang nanay niya. Pero hindi lang ang batang yon ang nagpapakaba sa kanya ng husto. Isang dambuhalang ghost knight ang nakatayo sa likuran ng bata. Noon din ay may napansin siyang asul na liwanag na papunta sa bata at isang malakas na pagsabog ang yumanig sa bahaging iyon ng lugar. Pero, sa paanong paraan ay nakagalaw ang babae sa tamang oras at naharangan ang atake ng nilalang bago pa ito makarating sa bata, pero mayroon lang isang problema. Nang tumingala siya, napansin niya ang mga bitak na nabubuo sa kanyang banal na espada. At boom! Inihampas ng nilalang ang talim nito at nagkadurog-durog ang espada, habang ang babae ay tumalsik pabalik hawak ang bata. Kahit nabuo pa silang dalawa, hindi maganda ang takbo ng sitwasyon para sa kanila. Dahil sa isang ataking iyon, nagtamo ng malalang sugat sa katawan itong si Blondie. Dahil doon, hindi na niya nagawang makatayo pa. Yung halimaw naman, dahan-dahang lumapit sa babae para tapusin na siya. Dahil alam niyang ito na ang kanyang katapusan, pumikit na lang ang babae at tinanggap ang kanyang tadhana. Balik naman tayo sa ating bida na naghihintay kay Xiao na bumalik dala ang ulat tungkol sa lugar na ito. Maya-maya lang, nakita na niyang pabalik na ang babae habang lumilipad. Matapos malibot ang buong lungsod, iniulat niyang wala siyang nakitang kahit isang buhay na nilalang sa buong paligid. Balik naman tayo doon sa tangang sawi sa pag-ibig na walang ginawa kundi bulong-bulungin ang pangalan ng ating bida at kung gaano niya kamahal ang mukha nito at kung ano-ano pa. Nakinaiirita naman ng kaibigan niyang pilit na nakikinig sa kanyang mga walang kwentang sinasabi. Bigla namang may napansin ang bata kaya pinatigil niya ang karwahe. Nagulat naman ang matanda kaya nagtanong siya kung anong nangyayari, pero sumigaw lang ang bata at sinabihan ang lahat ng mga kalalakihan na maghanda at maging alerto. Dahil mayroong malaking bagay na paparating sa kanila. At totoo nga, pagkasabi niya noon, may biglang kamay na lumabas mula sa lupa. Sinundan ito ng isang hukbo ng mga undead na dahan-dahang gumagapang palapit sa kanila, litong-lito ang matanda dahil, una, saan ba galing ang lahat ng mga patay na ito? At pangalawa, bakit mukhang hindi na ito ang Bravo Town kundi parang Forgotten Land na? Balik naman tayo sa ating bida. Grabe, nag-e-enjoy talaga si Xiao habang pinagtatabas ang mga nilalang na iyon. Habang nangyayari iyon, nakatayo ang ating bida sa isang malapit na tore, pinapanood si Xiao habang papasok ito ng mas malalim sa lungsod. Matapos suriin ang lakas ng mga halimaw na iyon, may kung anong nagsimulang bumagabag sa kanya. Dahil bagamat mas malakas ng kaunti ang mga nilalang dito, hindi naman sila nasa antas. Na kaya nilang magdulot ng ganoon kalaking pinsala sa isang bansa. Sigurado siya na kung magsasama-sama ang mga tulad ni na Flora o Anastasia, madali lang nilang mapapatag ang buong lugar na ito. Bukod doon, ang lupain ay isang mahalagang pag-aari ng isang bansa, kaya hindi dapat ito basta-basta iniiwan. Kaya naman, wala talagang katuturan ang lahat ng ito. Maya-maya lang, habang pinupunasan niya ang dumi kay Xiao, may naisip siya. Sa wakas, matapos ang 17 kabanata, naghanda na ang babae na magpatawag ng isa pang summon mula sa laro. At ang isang ito ang tagapangalaga ng Celestial Realm. Boom! Isang malakas na babae ang lumitaw mula sa Magic Circle na ang pangalan ay Lucas, isa pang powerhouse na ginagamit niya para talunin ang mga kalaban. Nakapagtataka dahil sa pagkakataong ito, hindi naging agresibo si Xiao nang makita ang isa pang babaeng tumatawag sa kanyang Panginoon. Tungkol naman sa ating bida, mas nakatuon ang atensyon niya sa katotohanang katulad ni Xiao. Nagkaroon din ang babaeng ito ng sariling kamalayan. At ngayon, habang nakikita ang dalawa niyang summon, may isa pang pumasok sa isip niya habang iniisip ang lugar na tinatawag na Celestial Realm, kung saan nanggaling si Lucas. Iniisip niya kung maaari pa rin ba niyang pasukin ang mundong iyon gaya ng sa laro, at kung may pagkakataon bang konektado iyon sa mundong ito. Grabe, ang laki pala ng babaeng ito. Akala ko maliit lang ang ating bida, pero hindi, sobrang tangkad din pala niya. Pero ganoon pa man, gustong malaman ng ating bida ang posisyon nito sa Celestial Realm. Sumagot si Lucas na bago pa man siya naging bahagi ng kontrata sa kanya, nagsilbi siya noon sa komandante ng mga Celestial Guardian, isang grupo na tinatawag na Divine Guard Corps. Parang pamilyar nga iyon sa kanya. Pero ang problema, si Violet ay isang manlalaro na katulad ko lang na hindi nag-aabalang magbasa ng mga instruksyon o kwento sa laro. At bahala na lang kung ano ang mangyayari, umaasa na magiging maayos ang lahat. Bukod doon, tila medyo iba ang kontrata ni Lucas kay Xiao dahil ang pagpapatawag kay Lucas ay may itinakdang oras. Nang makita ang ekspresyon ng kanyang mukha, nag-alala si Lucas at lumuhod habang tinatanong kung masama ba ang pakiramdam niya. Nang makitang kasing kulit din ni Xiao ang babaeng ito,
Napabuntong hininga na lang sa inis ang ating bida dahil ngayon, dalawang sakit sa ulo na ang kailangan niyang harapin. Kaya dumiretso na siya sa punto, at tinanong ang babae kung nararamdaman ba nito ang aura ng mga undead. Dahil gusto niyang mahanap ang pinagmumulan ng kapangyarihan sa buong lugar na ito. Sa totoo lang, hindi niya iyon magagawa dahil espesyalidad iyon ng kanyang Panginoon. Pero kung pakiramdam ang pag-uusapan, oo. Ang hinahanap niya ay siguradong nasa loob ng lugar na iyon sa kung saan. Sa loob naman ng gusali, may nakitang dambuhalang salamin ang ating bida sa gilid, kaya nilapitan niya ito para tingnan kung ito ba ang sanhi ng lahat ng nangyayaring ito. Doon niya napansin na may kakaiba sa sarili niya. Kaya lumapit pa siya para mas makita ng malinaw. At hulaan niyo kung ano. Tila kinakabahan ang kanyang refleksyon sa hindi malamang dahilan. At doon nakumpirma ang hinala niya na hindi siya yung nasa kabilang panig ng salamin, kundi ibang nilalang. Kaya pabiro niyang tinawag ang nagtatago doon at halos agad-agad kung anuman ang nandoon ay biglang naglaho. Dahil sa kuryosidad, nagmamadali ring lumapit ang dalawang babae para mag-usisa. At ayon kay Lucas, ang nakikita nila ay ang kapangyarihan ng batas. Pero para makasiguro, sinubukan ni Xiao na gamitin ang kanyang pang-amoy, pero agad din siyang nagsisi dahil talagang nakakasuka ang amoy niyon. Amoy peke at mababang uri ng inverse law ito. Doon nakumpirma ng ating bida na isa itong katulad na kapangyarihan, na ginamit ng babaeng Soro para ipatawag ang death law na iyon. Ibig sabihin, siguradong may pakana nito, at para mahanap ang sagot kung sino iyon, naghanda na siyang gamitin ang salamin para maglakbay sa kabilang panig. Nakapagtataka na hindi ito ganoon kahirap, at nagawa nilang tatlo na basagin ang salamin at makatawid sa kabilang panig. Nakapasok sila sa tinatawag na Mirror World, at naku, tuwang-tuwa ang tatlong naggagandahang dilag nang makita ang mga nilalang sa lugar na to. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, nakatagpo rin sila ng mga kalaban na medyo may binatbat. Habang sinusubukan namang magpasikat ni Lucas, nakiusap siya sa bida natin na ipaubaya na lang sa kanya ang mga ito. Hindi na rin siya pinigilan ng bida natin at hinayaan na lang siyang magpakitang gilas sa gusto niya. May iba pa kasi siyang dapat asikasuhin, at ang tinutukoy niya ay ang pamilyar na taong nakita niya habang lumilipad. Ang taong yun pala ay walang iba kundi ang babaeng blonde natin, at mukhang kontrolado siya ng kung anong sumpa dahil nakatutok ang espada niya sa kanila. Humakbang si Sean at sinabihan ang babae na wala siyang pakialam kung kakilala man siya ng kanyang amo, hindi siya papayag na basta na lang nito bastusin ang kanyang amo. Mukhang wala talaga siyang kaalam-alam kung sino ang babaeng yon, kaya tinanong niya ang bida natin tungkol dito. Siyempre nagulat siya, kaya tinanong niya kung paano nito nakalimutan ang ganito kaimportanteng bagay. Pero sagot ni Sean sa kanya, para sa kanya, wala nang mas importante pa kaysa sa kanyang amo. Pagkalingon sa babae, napansin ng bida natin ang manika na hawak nito, at medyo nagbago ang tingin niya rito. Nakita niya na para sa babaeng yon, ang manika ay tila isang batang pinoprotektahan niya. Kahit pa alam niyang wala siyang laban sa kanila. Silipin naman natin ang pananaw ni Blondie, heto ang nakikita niya sa harap niya sa halip na si Xiao. Isang halimaw na mas mataas pa sa transcendence level ang nakikita niya, isang bagay na hindi pa naririnig kailanman. May kutob din ang bida natin na baka naghahalusinate lang ang babae. Mali ang mga nakikita niya, kaya nakiusap siya kay Sean na dahan-dahanin lang ito. Pero alam niyo ba kung ano ang ibig sabihin ng dahan-dahan para sa babaeng to? Ayon sa kanya, dapat baliin ang dalawang braso at binti nito para hindi na makagalaw. Samantala, ang batang nasa bisig ni Blondie ay nakatitig lang sa kanila. Nakita ng bata kung paano itinaya ni Blondie ang sarili niyang buhay para lang iligtas ang isang taong hindi naman niya kakilala. Dahil doon, sa hindi malamang dahilan, bigla itong kumawala sa kanyang mga bisig at nagsimulang tumakbo sa kabilang direksyon. Nang makita yon, nagets na ng bida natin ang nangyayari. Noong una, akala niya ang batang yon ang dahilan kung bakit kung ano-ano ang nakikita ni Blondie. Pero mali pala siya. May iba pang dahilan sa likod nito. At ngayon ay naku-curious na siya kung sino ba talaga ang batang yon. Una sa lahat, bakit ba takot na takot sa kanila ang blonde na to? Iniisip niya kung anong klaseng halimaw ba ang tingin nito sa kanila. Balik tayo kay Blondie na pilit hinahabol ang bata. Habang tumatakbo, nakakita siya ng nakakasilaw na liwanag mula sa isang eskinita, at bago pa niya mamalayan, nasa gilid na siya ng isang bangin. Sa katangahan niya, sa halip na magpreno, tuloy-tuloy lang siya hanggang sa mahulog sa napakalalim at walang hanggang bangin. Maya-maya lang, maririnig siyang kumakawag sa kung anong likido. Doon niya naalala ang batang babae at nagsimulang lumingon sa paligid. Nanigas siya sa kinatatayuan niya nang makakita ng isang dambuhalang pulang puno na may napakaraming galamay na dahan-dahang lumalapit sa kanya. Bigla namang may nangyari. Nagsimulang sumigaw ang babae dahil sa matinding sakit na dumaan sa kanyang utak at unti-unti nang nawawala ang lahat ng kanyang alaala. Lahat ay nagsimulang maglaho. Hindi na niya alam kung sino siya o paano siya napunta roon. Habang natataranta, pinalibutan siya ng mga galamay at nagsimulang pumulupot sa kanya. Gusto nilang sipsipin ang kanyang mana at katawan para gawin siyang pataba. Kahit anong pilit niyang kumawala,
Wala itong silbi dahil sobrang lakas ng mga ito. Pero bigla na lang nagkadurog-durog ang ilan sa mga galamay na yon. Isang tinig mula sa likuran ang nagsabi sa babae na ipaubaya na sa kanila ang lahat. Kasunod nito, lumitaw ang dalawa pang dilag at nagsimulang pagtatagain ang mga galamay. Nakapagtataka, mas mahina pala ang bagay na to kaysa sa inaasahan nila dahil mabilis lang nilang na-chop-chop ang halos buong katawan nito. Pero sa gitna ng kanilang laban, nagkaroon ng problema dahil biglang naghila ang nilalang. Napaisip ang bida natin matapos mapagtanto kung paanong ang bagay na ito ay nagagawang gawing healing ang damage. Ang grabidad ay nagiging repulsion. At ginagawang undead ang mga buhay na nilalang. Na-realize niya na ang bagay na nasa harap nila ang pinagmulan ng lahat. Ibig sabihin, isa na lang ang kailangang gawin. Inilabas niya ang kanyang staff at sumigaw sa dalawang babae na tumabi. Binira niya ang bagay na yon gamit ang skill na Holy Flames Roar. Ang sumunod na nangyari ay nag-iwan kay Blondie na tulala. Dahil kahit ang kapatid niya, na pinakamalakas na saintess sa buong mundo, ay hindi kayang gumawa ng ganoon. Hindi pa tapos ang bida natin, kaya mas nilakasan pa niya ang kanyang puwersa, ginamit ang skill na may 5 beses na lakas, at nagsimulang bombahin ng todo ang kalaban. Alam naman ng lahat na kapag humaharap sa kalaban na may matinding regeneration, kailangang tapusin sila agad-agad. Matapos mawala ang mga galamay, isang hindi inaasahang bagay ang lumitaw sa harap nila, isang babaeng may pakpak ng paniki na mahimbing na natutulog sa loob ng isang kokoon. Ang unang pumasok sa isip ng bida natin ay kung bakit ba laging nawawalan ng damit ang mga babaeng to tuwing gagamit ng malalakas na skill. Habang sinusubukan ni Xiao na takpan ang kanyang mga mata, si Blondie naman ay kumukutitap ang mga mata habang tinitingnan ang kanyang mga kamay dahil bumalik na siya sa normal. Sa bagay, hindi naman normal dahil medyo slow talaga siya, pero sapat na yon para ituring siyang tao. Maya-maya pa, may napansin siya. Paglingon nila, nakita nila ang parehong bata kanina na nakatayo hindi kalayuan sa kanila, at sa hindi malamang dahilan, pinasalamatan siya ng bida natin sa paggabay sa kanila sa lugar na ito. Pagkasabi niya noon, nagsimula nang maglaho ang bata, at habang may ngiti sa mga labi, tuluyan na siyang nawala. Ngayong wala na siya, ibinaling naman ng bida natin ang atensyon niya sa masamang babaeng natutulog sa loob ng kokoon na yon. At nang hawakan niya ito, biglang nagkaroon ng mga lamat. Kasunod noon, nagsimula na ring maging abo ang batang may eye patch. Dahil akala ni Xuan ay kagagawa nito ng bida natin, nilinaw niya na isa na lang itong phantom, kaya wala siyang kinalaman sa nangyayari. Napunta naman ang kwento sa ibang lugar, kung saan may isang batang nakitang pinulot ang laruan. Nahawak din ng batang may eye patch kanina. Habang naglalakad, may nakasalubong siyang matandang babae na nag-alok sa kanya ng mansanas. At hindi iyon ang batang may eye patch, kundi ang masamang babaeng natutulog sa loob ng kokoon. Ang pangalan niya ay Afra Constance. Balik tayo sa bida natin, na inaabot na ang artifact na naiwan matapos maglaho ang bata. At pagkalapat nito sa kamay niya, may kakaibang nangyari. Sa isang iglap, na-teleport siya sa ibang lugar. At nakita ang parehong bata na naglalakad lampas sa kanya. Agad na-realize ng bida natin na hindi na ito ang mundong kinalalagyan niya kanina lang, at hindi rin nagtagal bago niya naintindihan ang nangyari. Parang bumalik siya sa nakaraan, noong ang lugar na ito ay isa pang napakagandang lungsod. Nabaling agad ang atensyon niya sa batang masayang naglalakad, nakamukhang kamukha ng Phantom Girl kanina. At ang bagay sa dibdib niya ang nagkumpirma nito dahil hawak niya ang mismong item na yon. Mukhang nagkamali pala ako. Hindi siya nag-travel back in time. Ito ay mga alaala lang ng batang yon na nakaimbak sa loob ng artifact. At ang bida natin, napabungisngis na lang, iniisip kung anong mga nakakagulat na sikreto ang matutuklasan niya sa lugar na ito. Kaya sinundan niya ang bata, hanggang sa nakarating sila sa parehong kwarto, kung saan may dambuhalang salamin sa gitna. At heto na ang nangyari. Nakita niyang tumagos ang bata sa salamin, kaya ginawa rin niya ito at pumasok sa loob ng mahiwagang gamit. At sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay isang bagay na kahit sa loob ng 1,000,000 taon ay hindi niya maiisip. Napadpad siya sa loob ng isang high-tech at napaka-advanced na laboratorio kung saan maraming scientist ang may pinagkakaabalahan. Pagtingin niya sa bata, nakita niya itong inis na ibinato ang manika at tinawag si Fred. Mukhang may hindi siya nagustuhan. Tungkol naman sa lalaki, isa itong middle-aged na mama na sigurado akong may pagtingin sa batang ito. Kung bakit siya galit, sinubukan ng lalaki na magpaliwanag. Pero bago pa siya makatapos, isinalaksak ng bata ang mansanas sa bibig nito at nilinaw ang isang bagay. Kapag hindi niya nagustuhan ang sagot nito, babawiin niya ang buong lugar na ito pati na ang Seed of Blasphemy na pinag-aaralan nila. Na-curious ang bida natin sa item dahil kamukhang-kamukha ito ng mga galamay na ginawa niyang abo kanina lang, para naman sa bata. Pinaalalahanan niya ang lalaki sa sinabi niya dati na huwag itataas ang level ng bagay na yon ng higit sa 50%. Pero giit ng lalaki, kinakapos na sila sa oras at wala na silang ibang pagpipilian kundi ang makipagsapalaran. Lumalabas na may naghahanap pala sa batang ito at tinutulungan siya ng lalaki na lumakas para may laban siya sa kung sino man yon.
Pero hindi ito matanggap ng bata dahil isinalang ng lalaking ito ang buhay ng milyon-milyong tao dahil sa katangahan niya. Binalaan niya ang lalaki na kapag nawala sa kontrol ang kapangyarihang yon, magdudulot ito ng sakuna dahil isa itong realm na kahit ang mga vampirang tulad niya ay hindi kayang kontrolin. Pero dahil sige pa rin sa pag-alma ang lalaki, napuno na ang babae at naghanda ng itigil ang buong operasyon. Sisirain niya ang bagay na yon bago pa makagawa ng kung anong kapusukan ang hangal na lalaking ito. Hindi pa rin sumusuko, nakiusap ang lalaki na tumigil siya. Pinaalalahanan siya tungkol sa tatay niya at kung paano siyang walang laban sa mga humahabol na vampira kung wala ang kapangyarihang yon. Pero habang sumisigaw siya, nakarinig sila ng malakas na pagsabog mula sa kabilang panig ng salamin at natigilan ang bata. Mukhang natunto na siya ng mga humahabol sa kanya sa lungsod na ito. Ngayong gipit na ang sitwasyon, iminungkahi ng lalaki na gamitin na nila ang bagay na yon dahil wala na silang choice, pero isang sampal ang natanggap niya. Sa halip na sumunod, pagtingin niya sa bata ay nakita niya ang mga luha sa mga mata nito dahil alam niyang wala nang makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Pero tumanggi pa rin siyang gamitin ang kapangyarihang yon, alam na alam ang pinsalang maidudulot nito. Pero ang hangal na taong yon, dahil hindi matanggap na mawawala siya, ginawa ang bagay na pinakakinatatakutan ng bata. Pinakawalan niya ang kapangyarihan. At nakita ng bida natin na nagsimulang mabasag ang lahat ng mga alaalang yon, dahil ang anumang nangyari pagkatapos noon ay napakatindi, kaya pati ang mga alaala ay nawasak. Sa dulo nito, nakita niya ang lalaki na humahagulgol habang yakap ang wala ng buhay na katawan ng bata. Pero kahit noon, tumanggi siyang bitawan ito, kahit pa mga hulugan ito ng pagtataksil sa lahat. Kahit pa sa pagkatao niya, at dahil sa lahat ng emosyong nag-uumapaw sa puso niya, may isang bagay na nagsimulang mabuo. Ang mga emosyon niya ang nagbigay buhay sa seed of blasphemy, at unti-unti na siyang nilalamon ng kapangyarihan. Anong nangyari pagkatapos noon? Nakita ng buong mundo sa sarili nilang mga mata kung paano naging kaharian ng mga undead ang buong lungsod. Naglaho ang mga mamamayan nito matapos madamay sa kamunduhan ng isang middle-aged na lalaki na may pagnanasa pala sa mga tulad ng batang ito. Nakita niya sa loob ng kokoon, ang isa sa mga loli. Balik tayo sa labas kung saan makikita itong si Blondie na todo hanga kay Lucas dahil parang bumbilya sa tindi ng ningning nito at gusto pa niyang malaman kung isa rin ba itong Holy Knight. Naiilang na si Lucas sa sobrang kislap at tibok ng aura nito, kaya tinanong na lang niya ang babae kung masama ba ang pakiramdam niya o ano. Samantala, si Sean naman, matapos ang mahigit isang oras na pagmamasid sa babaeng ito, sa wakas ay naalala na niya kung sino ito at tinanong kung bakit sila inatake noon, pero iginiit ni Blondie na wala siyang inatake kahit sino kailanman. At pag-uusapan nga ang araw na yon, hanggang ngayon ay naniniwala pa rin ang uto-utong ito na mali ang ginawa nila sa mga taong yon. Gayunpaman, pumayag naman siya, na mali yung tatlo dahil inatake sila, pero ang dapat daw ay hinuli na lang ang mga ito sa halip na tinapos agad para dumaan sa tamang paglilitis. Hay nako, pinagsisihan tuloy ni Sean na binanggit pa niya yon dahil halatang may tornilyong maluwag ang babaeng ito kung seryoso talaga siyang naniniwala sa kalokohang yon. Pero wala namang pakialam ang babae sa opinyon ni Sean dahil ang tanging mahalaga lang sa kanya ay ang opinyon ng bago niyang idolo, yung matangkad na babae. Kaya naman, parang batang linta, nagsimula na siyang kulitin ang babae at tinanong kung sang-ayon ba ito sa kanya. Siyempre, ayaw namang madamay ni Lucas sa usapang yan kahit kaunti. Swerte na lang dahil bago pa humaba ang kulit ng babae, narinig nila ang boses. Ay ang mga taong hindi na kailangang sumunod sa mga ito dahil ang katarungan ay hindi lang basta tungkol sa pagsunod, kundi higit sa intensyon ng mga gumagawa ng batas. At oo, sang-ayon si Lucas doon, at ang dahilan ay dahil ang kanyang amo ang naniniwala sa mga salitang iyon, at lahat ng sabihin at gawin ng kanyang amo ay ang siyang katotohanan, at matapos ang lahat ng nakita niya doon, napansin ng mga babae na parang may kakaiba sa ating astig na bida. Dahil hindi na siya yung dating masayahin at walang pakialam, at sobrang natakot ang gaga na si Blondie kaya napaupo na lang siya sa sahig at nagtanong kung ano ang balak niyang gawin sa kanya. Nang walang halong pambobola, ipinaalala ng bida natin sa babaeng ito na ito na ang pangalawang beses na iniligtas niya ang kanyang buhay. Kaya ngayon, gusto na niya itong bawiin gamit ang sarili niyang mga kamay, at nagtanong kung magmumukha ba siyang bayani o kontrabida dahil doon. Humarap siya kay Shaun at inutusan ang dalaga na wasakin ang buong lugar na ito sa lalong madaling panahon. Pumayag naman ang dalaga, pero may isa siyang tanong, gaano ba kalaking parte ng lugar na ito ang gusto niyang mawasak? Ang sagot ay simple lang, lahat. Noong una ay napatigil ang dalaga sa sagot na iyon, pero agad ding sumilay ang isang ngisi sa kanyang mukha dahil ito na ang bihirang pagkakataon para sa wakas ay mailabas niya ang lahat ng kanyang lakas. Lipat tayo sa labas kung saan makikita ang grupo ng mga walang kwentang lalaki na paika-ikang naglalakad, tanggap na ang kanilang tadhana na maging pataba na lang sa lupa dahil sa mga undead. Doon nila napansin ang isang maliwanag na ilaw na lumitaw sa gilid, at nang makakita sila ng isang magandang babaeng nagliliwanag na nakalutang sa harap nila, sigurado silang langit na ito. At ang babaeng ito ay isang anghel na dumating para gabayan sila.
Kahit na natuwa si Lucas sa hinalang iyon, sinabihan niya ang mga lalaki na pumikit na lang muna. Dahil hindi pa sila handa sa paparating na pangyayari. Matapos niyang isil ang buong lugar sa loob ng kanyang barrier, humanda na si Sean na ibagsak ang impyerno sa buong lungsod. At talaga namang pinakawalan niya ang impyerno sa anyo ng isang kuko na nagpabitak sa kalangitan. Ang buong langit sa lugar na iyon ay nagliwanag sa pulang kidlat at pagkatapos ng 2 segundo, poof. Nabuo ang ganap na katahimikan, dahil ang lugar kung saan dati ay nakatayo ang isang dakilang lungsod ay naging isang tiwangwang na disyerto na lamang. Sa susunod na kabanata, nagbalik na ang ating bida sa caravan, kasama ang uto-utong lalaki na todo kayod pa rin sa pagris sa kanya, umabot pa sa puntong pumayag na siyang tawaging Ultraman bilang palayaw niya. Para lang mapasaya ang dalaga. Para naman sa kanyang mga kaibigan, ang isa sa kanila ay hiyang-hiya sa ikinikilos ng kanilang pinuno. Para lang makaporma sa kanya, at sigurado siya na sa loob ng ilang araw ay sadsad na sa lupa ang dangal ng lalaking ito, at wala nang matitira pa. Sumang-ayon naman ang kaibigan niyang may peklat sa mukha, at sinabing may espesyal na tawag sa mga ganitong klaseng tao, sa pinanggalingan niya, at ang tawag doon ay isang simp. Balik tayo sa ating bida na tinatanong si Sean kung maayos lang ba siya, dahil parang napakatahimik niya simula nang lisanin nila ang Forgotten Land. Yun pala, ang dahilan ay ang ating bida mismo. At inamin ng dalaga na baka hindi siya ganoon katalino, pero alam niya kung kailan hindi masaya ang kanyang amo, kaya ayaw na muna niya itong istorbohin. Pero kahit ganoon, curious pa rin siyang malaman kung bakit kailangan pa nilang sumama sa mga taong ito, gayong pwede naman silang lumipad na lang papunta sa susunod nilang destinasyon. Balikan natin yung sandali noong kakatapos lang nilang wasakin ang buong lungsod. Pinuntahan ng bida natin ang mga mahihina para tignan sila, at doon niya naabutan ang matanda na humahagulgol na parang bata. Nagmamakaawa ito na iligtas siya dahil hindi na raw niya kaya, at inaalok pa ang lahat ng kikitain ng kanilang merchant association. Para sa taong ito, basta ba pumayag siyang ihatid ang matanda ng ligtas hanggang sa kabisera ng mga tao. Habang inaalala niya ang mga sandaling iyon, narinig niya ang boses ng maliit niyang simp sa gilid, kaya sumilip siya sa bintana para tignan ang nangyayari, at napansin ang lalaki na may kausap na isang babae. Inaalok sila ng babaeng ito na ituro ang daan palabas ng lambak kapalit ng maliit na bayad, pero syempre, tumanggi ang matanda. Dahil sa dami na ng beses niyang nadaanan ang lugar na ito, kabisadong-kabisado na niya ang daan na parang likod lang ng kanyang kamay, pero kampante ang babae. Na hindi sila makakalusot sa lambak ng mag-isa, at ang dahilan ay ang tinatawag na wishing spirit ng Ocean Canyon. Oo, alam ng matanda ang tungkol sa lumang alamat na iyon. Yung kwentong laging sinasabi ng mga ina sa kanilang mga anak tuwing gabi para hindi sila gumala kung saan-saan, pero kung iisipin, pati naman yung mga zombie noon ay alamat lang. Hanggang sa makita niya ang mga ito gamit ang sarili niyang mga mata, kaya nagsimula na siyang mag-alinlangan sa sarili niya. Sinabihan ng babae ang hangal na lalaki tungkol sa nangyari, noong 1 buwan ang nakalipas sa lugar na ito, kung saan nakatagpo niya ang spirit na iyon, at hiniling na maging isang labyrinth ang buong lugar. At ngayon, siya na lang ang tanging nakakaalam ng tamang daan palabas ng lambak, at kahit na hindi naniniwala ang matanda sa kalokohang. Ang una ay kung nakatagpo ba talaga niya ang espiritong nagbibigay ng hiling. Ang sagot ay oo, kaya tumuloy na siya sa ikalawang tanong. Sa halip na humiling ng kayamanan o kapangyarihan, ninais niyang gawing isang laberinto ang buong lugar na ito. Isang malaking oo ulit. Ngayon ay opisyal na talagang uto-uto ang babaeng ito. Kaya minabuti niyang baliwalain na lang siya, at nagsimula ng maglakad palabas ng lugar. Lipas ang 1 oras, at nagsisimula ng magduda ang matanda, dahil kahit matagal na ang lumipas na panahon, hindi man lang sila nakatagpo ng kahit isang sangandaan sa daan. Dito na niya narinig ang pamilyar na boses mula sa gilid, na nagtatanong kung naniniwala na ba siya sa kanya. Sa kanyang paglingon, nakita niya ang magandang babaeng may morenang balat, kasama ang ilan sa kanyang mga kasamahan. Sinasabi nila sa lalaki na tumaas na ang bayad sa kanyang serbisyo. Ngayon, kailangan na niyang magbayad ng triple sa orihinal na halaga, pero teka, sinusubukan ng babaeng ito na utakan ang isang negosyante. Ang tipo ng mga tao na mas pipiliin pang mamatay kaysa magbayad ng sobra, kaya hinding-hindi siya magbibigay ng kahit isang kusing. Tungkol naman sa hangal na nakatayo sa tabi niya, ito na ang perpektong pagkakataon para magpasikat ng galing sa harap ng ating bida. Kaya naghanda siya at binunot ang kanyang espada, sabay sabing ipaubaya na lang ang lahat sa kanya. At para magmukhang mas astig pa, tinanong niya ang pangalan ng babae dahil ang isang dating Obsidian Steel level adventurer na tulad niya, ay hindi pumapatay ng mga walang pangalan. Pero ayun na nga, hindi man lang niya natapos ang linyang yon. At matapos niyang patulugin at bugbugin ang lalaki, masaya siyang nagpakilala bilang ang mabangis na lobo sa pangalang Nicholas. Dahil doon, na-excite din ang mga kasamahan niya, lalo na yung kalbong nasa unahan, kasi ang punteriya niya pala ay ang dalawang naggagandahang dilag, na nasa loob ng karwahe. Kaya tinanong niya ang babaeng lobo kung pwede ba niyang matikman ang mga ito. Sa bagay, kahit mga sanggano sila, at mukhang mga inosenteng bata pa ang mga ito, hindi niya mapigilang umamin na tama ang lalaki. Talaga namang nakakatakam ang dalawang to.
Kaya nag-alok siyang ilalabas niya sila sa lugar na to kung tatawagin nila siyang ate sa magandang paraan, pero mukhang malabong mangyari yon. Sa susunod na panel, hayun at nakaluhod na yung apat habang naglalakihan ang mga bukol sa ulo nila. Matapos silang turuan ng leksyon ng bida nating babae, tinanong niya, yung babae tungkol sa espiritong sinasabi nito kung totoo ba talaga yon. Ang sagot, oo raw. Sa bagay, paano pa nga ba nila maipaliliwanag yung pagkakaligaw nila sa lambak na to? Sige na, sabi mo eh. Kaya heto, hinamon siya ng bida natin na patunayan yon. Sa pamamagitan ng pagsasama sa kanya para makita ang espiritong yon. Pero ayon na nga, doon na nagsimula ang problema dahil, sa totoo lang, aksidente lang ang pagkikita nila noon. Naglalakad-lakad lang daw siya noon nang wala namang pakialam sa mundo, nang bigla siyang mapadpad sa isang gwa kung saan niya nakaharap ang espiritong yon. May sinabi pa raw ito na siya raw ay isang taong nakatadhana. At binigyan siya ng isang kahilingan bilang gantimpala. Parang pagsubok daw to tungkol sa pagpili ng ginto o pilak na espada, at dahil pumasa siya, nakuha niya ang basbas ng espiritu. Pero kinabukasan, nung bumalik siya sa lugar na yon, wala na ang buong kuweba, pati na ang lawang nandoon. Oo, ewan ko ba, pero hirap maniwala, tong bida natin sa kuwentong yon, dahil tunog pinaghalo-halong lampara ni Aladdin, Lady of the Lake, at ang tagong kuweba ni Alibaba. Pero sa dami na ng mga nakita niya, baka nga naman totoo ang sinasabi ng babae. At saka, hindi naman siya mukhang masamang tao. Kaya wala nang saysay na usisain pa siya. Isa pa, kailangan pa niyang ihatid yung matanda sa Courage City, kaya hindi siya pwedeng mag-aksaya ng oras sa paghahanap ng mga espiritu. Sa huli, nagpasya siyang tumuloy na lang sa lungsod. Curious din kasi siya kung kumusta na ang munti niyang disipulo, at kung paano nito nagagamit ang bago niyang kapangyarihan. Pagkatapos mag-isip, hinarap niya yung mga luko-luko at sinabing kung gusto nilang mabuhay, kailangan muna nilang mapalugdan siya. Pero dahil itong si Whitehead ay isang mapagmataas na mandirigma, mas pinili na lang niyang mamatay kaysa lumuhod sa harap ng bata. Pero mali siya. Ang balak ng bida natin sa kanya ay mas malala pa sa kamatayan, kaya inutusan niya ang babae na simulang hubarin ang mga ito. Oo, iyan ang huling bagay na aasahan mong marinig mula sa bibig ng isang napaka-cute na bata. Makalipas ang ilang minuto, at ang babae. At nung nakontento na siya, pinaturo niya sa babae ang daan palabas. Nilinaw niya na ang buhay nila ay pagmamayari pa rin niya, kaya hindi sila pwedeng umalis hanggat hindi niya sinasabi. Mabilis na lumipas ang mga pangyayari, at makikitang papasok na silang lahat sa tarangkahan ng hilagang kuta ng Courage City. Doon na nanlaki ang mga mata ng matanda sa sobrang gulat nung marinig niyang tumunog ang isang dambuhalang kampana sa itaas ng isa sa mga tore. At ang dahilan kung bakit siya nagkakaganoon? Dahil ang kampanang yon ay hudyat na ang hari ng Human United Kingdom na si Angkor Melchior ay wala na sa mundo. Oo, walang sinuman sa kanila ang nag-akalang maririnig ang unang tunog ng kampana ng libing sa mismong sandali ng pagtapak nila sa lungsod. Lalo na ang matanda, dahil alam na alam niyang matagal nang nagpapatayan at nag-aaway-away ang mga anak ng hari. At ngayong wala na ang hari, siguradong magkakagulo na sa lungsod na ito. Alam na alam yan ng bida natin. Dahil kilala niya ang mga anak ng hari, napaisip siya kung ayos lang ba ang kalagayan ni Lilia. O siya, hanggang dito na muna tayo para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo. Kung oo, pakipindot naman ang thumbs up sa videong ito. At kung gusto nyong malaman ang mga susunod na mangyayari, pindutin ang subscribe button. Hanggang sa muli, mag-iingat kayo.